So yun na nga, good morning sa inyo mga kawaray. So ngayong araw ay sasagutin natin yung katanungan ng subscriber natin sa YouTube. So ang katanungan po niya ay, Sir, may apply po ako sa agency ng Dubai. Kinukuha na niya ako ng 2K dirham para daw po sa processing fee ng working permit daw po. Tapos sabi nila sa akin, lahat sila na bahala. Then pag lumabas ang visa ko, pwede na daw ako umuwi ng Pinas. Ayan. So, ito advice ko lang sa iyo ma'am. Kasi, kumbaga, parang consultant ang mangyayari dyan guys sa amin. Pero ito share ko sa inyo yung naging scenario dun sa followers ko sa Facebook na ganyan din. Kumbaga, nagbitaw siya na sa around 30,000 para daw sa processing fee ng kung anong processing. Papunta din dito sa Poland pero siya OFW rin. Pero ang nangyari guys, sabi ko nga mahirap kasi magbitaw ng pera. So hindi nga talaga ako nagkamali. Yun nga, na-scam nga siya. Nasa around 30 plus din na tawag doon na inaakala niya legit yung pinaka na yan, kumbaga consultant na yan. So ngayon hindi niya na ma-contact kasi nanghingi siya ng advice kung pwede daw siyang magpa-transfer ng ng agency doon sa agency ko sa Pinas. So yun nga, siya, na-scam. Kaya lagi natin tatandaan guys na mahirap talaga maglabas or magbitaw ng pera ngayon, lalo na napakaraming scam ngayon. Siyempre tayo ay at tayong makaalis kumbaga kahit malaking kailangan natin magbigay. So kailangan kilatisin natin guys kung totoong legit talaga yung consultant o agency na pag-a-applyan natin. Kasi napakahirap talaga kitain ng pera ngayon. Lalong-lalo na kung utangin mo lang yung pera. So balik tayo dito sa ni Madam sa katanungan ni Madam. So pwede naman yan ma'am sa yung kumbaga yung agency mo yun sa Dubai ang magpa-process ng yung working permit. Pero ang masasabi ko lang, mahirap talaga sa ngayon mahirap pag-approve ng visa ang Poland kasi kumbaga naghigpit na yung Poland ngayon. Kaya yung ito share ko lang nung last August na mga nag-BLS, nasa around 60 plus ata sila pero ang nakapasa di man nata umabot ng 10 Kaya kung halimbawa inutang mo lang yung pera mo tapos ganun lang mangyayari, marerefuse ka lang. Kaya ang masasuggest ko, pwede kayong hanap ng ibang hanap kayo ng ibang agency kasi hindi lang naman Poland ang maraming hiring Kasi ito, may kabatch ako na pumunta dito sa Poland, kabatch na nag-BLS at sa kasamang palad ay na-refuse siya. Ang ginawa niya ay nag-withdraw siya ng requirements namin sa agency and then nag-apply siya ng papuntang Hungary. So, ang kagandahan nung guys, sinamahan pa siya ng taga-agency doon sa pinaka-embassy para mag-biometric ba. So yun, nakapasa at ngayon ay nasa Hungary na po. Kaya kailangan may plan B tayo ba? Kailangan hindi lang tayo nakapokus sa isang company o agency na pinag-apply natin. Dapat marami. Kasi kung saan yung alam natin na pwedeng nauna yung sa Hungary. So yun, sunggaban mo na. Pero dito talaga sa Poland ay ngayon kumbaga napakalabo at marami talaga nare-refuse ng pagdating sa visa. Ayan. So yun lang, and I hope na nakatulong tong video na to, and God bless po sa inyo lahat. So see you in my next video.